Kaya tayo kaibigan. Araw nga ng Lunes at dito kami sa Muson nagsimula. Alas 4:30 ng madaling araw, kaya naman medyo dumadami na yung mga pasahero dito sa Muson. Kapag ganito mga oras nga, marami ng mga pasaherong lumuluwas. Kaya naman, yung mga bus na galing sa FBR, hindi na kinakayang isakay sa dami ng mga pasahero dito sa Muson. Kapag ganitong oras nga, wala nang humpay yung datingan ng mga pasaheros. Kaya nagtatalaga yung kumpanya na magpapila ng mga bus dito sa Muson tuwing Lunes na madaling araw. Pinaka-reinforcement na rin para makasakay ng maayos yung ating mga pasahero. Pero dahil sa sobrang dami nga talaga, yung iba nagpipilit na magsitayuan. Dahil na din siguro para hindi sila malate sa kanilang pupuntahan o sa kanilang papasukan. Ito nga, nakapila na rin kami. Kahit nakapila pa yung nasa harapan namin, sinasakyan na rin kami ng mga pasahero. Kaya pagdating namin sa pilahan, saglit lang at napuno na rin kami. Marami rin nag-standingan sa amin. Halos lahat naman ng bus, maraming mga tumatayo. Dahil sa dami nga ng pasahero, karamihan din gusto talaga agad makaluwas. Kahit tumayo sila, okay lang sa kanila. At ito ang senaryo kapag naninikit na kami. Kailangan mo na matinding mindset at kailangan mo ng konting bilis. Dahil kapag pabagal-bagal ka, baka abutin ka na ng Marilao, hindi ka pa tapos sa paninikit. Maghahalo na yung mga sasakay doon sa Marilao. Ikaw din na mahihirapan, lalo't walang backposting dito sa aming rota. Kaya kailangan talaga nakakamada na sa isipan mo yung iyong gagawin. Kailangan mo nga mag-focus at huwag mataranta habang ginagamitan mo ng konting bilis. Kaya bago ka talaga sumabak, kailangan marami kang nakahandang mga panukli. Mahirap din kasi kapag hingi ka pa ng hingi sa mga pasahero, matagal silang bumunot. Bawat minuto o bawat segundo, malaking bagay. Lalo na dito sa rota namin, maraming butal ng pamasahe. Diyan po. May piso nga dyan, ma'am. Hindi na lang ito 30. 71. Bukod pa ron, kapag ganito nga tayuan dahil rush hour, dapat flexible din tayo at marunong tayong makiraan. Baka mamaya marami tayong masagi ng mga pasahero. O di kaya naman baka maapakan natin yung kanilang mga paa. At isa pa, kailangan din natin ng matinding balanse. Lalo na't wala tayong hinahawakan dahil naninikit nga tayo. Hindi pwede na mas mahina pa yung tuhod mo kaysa sa mga pasahero. At ang pinaka-importante sa lahat, bukod sa nagawa mo na mabilis yung iyong trabaho, dapat nagawa mo din ito na maayos. Gaya ng hindi ka magkakamali sa mga ticket na iyong i-issue para makaiwas ka sa mga violation na pwede mong magawa kapag nasampahan ka ng inspektor. Sisiguraduhin mo lahat ng pasahero mabigyan mo ng ticket. Kaya nararapat lang kahit gaano karami yung sakay mo, dapat marunong ka pa rin magbilang. At isa nga rin yun sa battle ng konduktor. Yung kaya mo pa rin bilangin kahit marami kang sakay na pasahero. Ikaw na din mismo makakadiscover kung paano technique ba ang gagawin. Kaya naman, hindi talaga pwede na lutang ka kapag ka mangungonduktor. Bukod sa pagkilatis ng pera at pagbibilang at panunukli, marami ka talaga struggle at battle habang naka-duty. Kaya para magawa mo ng maayos ang lahat, manatili kang kalmado at lagi nasa good mood. Huwag mong hahayaan na masira yung araw mo. Kung may nakasalamuha kang hindi kaaya-aya sa mga pasahero, mangilan-ngilan lang naman yan. Majority pa rin sa mga commuters, mga lumalaban ng patas. Sa araw-araw na yugto ng kanilang buhay, bumabiyahe para maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Kaya naman, saludo po ako sa inyo sa lahat ng mga commuters na halos araw-araw bumabiyahe at lumalaban ng patas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, pagdating dito sa Balintawak, aalalayan mo makababa yung mga pasahero at habang umaalalay ka, dapat nakamasid ka rin na baka may mga bagong sasakay. Dahil sa dami rin ng mga pasahero dito at halo-halo yung mga tao, baka mamaya hindi mo mamalaya na may sumakay pala. Tapos hindi mo matikitan. Pag nagkataon na nasampahan ka pa rin ng inspektor. Kagaya nito, nasampahan nga pala kami ng inspektor. Mabuti na lang, nagawa ko na maayos ang aking trabaho kahit na rush hour at marami mga pasahero.
Kaya naman, payo ko sa mga aspiring konduktor, gawin mo lang ang tama, manatili kang kalmado at huwag mainitin ang ulo. Kailangan sa umaga pa lang, good mood ka na para maghapon mong dala-dala. At lagi mong iisipin na hindi mo kaaway ang lahat. Ano man ang estado natin sa buhay, pare-pareho tayong parte ng pagsulong ng ekonomiya. At sa nagtatanong nga pala kung magkano ang sahuran ng isang konduktor, hindi ko po masasagot yan dahil wala namang fixed amount. Pero kapag nandito ka na sa linyan to, masasabi mo na lang na hindi ka pala lugi kahit wala kang tinapos o pinag-aralan. At bago nga pala matapos ang video ito, nais ko palang i-shoutout si Mark Latasa. Shoutout sa iyo kaibigan, at shoutout din siyempre kay Miguel Paulo Pami. Shoutout din kay Dennis Jobs na aking solid supporter. Shoutout din kay Bierong Masbadeño Vlog at sa ARMJ Elabil Tours Philippines Incorporated na biyaheng Bicol to Pasay, Cubao. At shoutout din kay Gilbert, at huwag kang mapagod mag-aral kaibigan. At shoutout po kay Leopoldo Abiles, sabi ni Aljon Abiles. At shoutout din pala kay Rodel Malyari at sa lahat ng mga truck driver natin dyan sa may tapat ng Amaresa at malapit sa Florida. At syempre, shoutout din sa isa nating idolo kay Kuyang Conductor Vlogs, na kapwa nating konduktor na content creator dyan sa may 5-star. Papalo na rin po ng kanyang page. Ayan po si Kuyang Conductor Vlogs. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at silent viewers natin dyan. Peace po tayo mga kaibigan. God bless. Nga pala, kaysa sugala i-promote ko lang tong Excite Clothing. Kung gusto niyo ng quality design, print, at materials, ito na mismo ang hinahanap nyo. Visit nyo lang yung kanilang page na Excite Clothing.